Good morning mga ka-farmers. Bisita tayo ngayon dito sa sa Sibuyasan. Yan. Maganda naman siya. Pero yun, may konti ng mga tinatamaan ng harabas yan. Yan, medyo naharabas yan eh. Yung mga napupudpud na yan. Kagabi, nag-spray uli kami kagabi. Yan. Para maapula itong ano na to, maapula itong mga tinatamaan ng harabas. Ito medyo maganda-ganda pa ito eh. Pero yung nasa gawi dito medyo mas matindi yung tama ng harabas. Medyo matindi harabas niyan. Kaya amayat-maya ang spray. Pakita ko sa inyo mamaya mga ka-farmers. Diyan sa tawid na yan, yung kay Kagawad, tinamaan ng ano yan, tinamaan ng harabas. Pakita ko sa inyo kung paano yung epekto ng harabas sa sibuyas. For the meantime, pasyalan muna natin tong sibuyas habang hindi pa dumarating yung magre-reaper. Schedule ng reaper ngayon eh. So magpapaani ako ng palay ngayon. Baka sakaling makabawi ng kaunti sa palay. Pero ito yung ano, yung ating sibuyas. Yan, kung makikita mo siya, may mga mabababa na yan, yung may maliliit na yan. Actually ano yan eh, pinupudpud ng harabas yan eh. Ayan. Kumbaga yan ang inaapula naman namin. Ayan, itong mabababa na yan. Ayan o. Ayan o, kinakain ng harabas yan. Ayan. Ayan. Maganda pa naman, baka sakaling mailaban. Ito sa gawing gilid dito, magaganda siya eh. Nandun sa gitna yung may mga ano, nasa may gitna may mga tama ng harabas. Ayan. Ito medyo nakaka-recover na to. Ito medyo, itong susunod na to na pinitak na flat. Medyo malupit ang bira ng harabas dito. Ayan o, liliit na o. Halos napupudpud na. Halos napupudpud na. Hindi makalaki yung sibuyas dahil sa ano, dahil sa kain ng harabas. Pero kung titingnan mo dito sa medyo nakaka-recover, lumalaki na sila eh. Medyo nag-uumpisa na rin maglaman yan eh. Pakita ko sa inyo yung mga umpisa ng laman. Yan, medyo yan yung nag-uumpisa sa laman. Medyo malalaki na ito. Yan. Naglalaman na yan eh. Oh. Yan. Laman na yan. Oh. Naglalaman na siya. Nag-start na. Yan. May mga laman-laman na. Sana ano lang, maapula lang yung mga uod, mga insekto. Hirap kalaban eh. Yan. Ngayon, yan, so far medyo gumaganda. Sana maapula namin yung mga uod para maka-recover tong pananim. Itong isa lang na to talagang medyo matindi ang tama. Saka isa dun, isang ito medyo may matindi ang tama. Saka yung isa dun sa gawin taas dun, merong isang matindi ang tama. Anyway, so far medyo may laban-laban yan. Tignan natin yung ano, yung sinabi ko sa inyo, pakikita ko. Ito mga ka-farmers,
ito ang itsura ng naharabas. Pinaalam ko naman kay sa may-ari, kay Kagawad. Ayan. So, ganito po ang itsura niyan. Kung titignan natin, may mga laman na yan maliliit. Nag-uumpisa na sana maglaman yan eh. Kaya lang kumbaga, naudlot yung paglalaman niya kasi nga kinain ng uod. Ayan oh, kung titignan mo yun, namumuti yung ibabaw. Yan na, namumuti na lahat yung ibabaw niyan. Ayan oh. Kasi kinain na sila ng uod. Sabi nung may-ari, nung kausap ko siya, nasa 6 na lata daw yung Ayan siya, naglalakad na yan. Pinaalam ko naman to. Yan, nasa 6 na lata daw itong sibuyas niya. May konti namang ito, nakaligtas itong parte na to. Pwede pa niyang palakihin yan. Hopefully, may konti pa ring bawi. Pero ang gagawin nila rito, papatubigan na nila yan. And then, kumbaga aagawin na yan kasi may mga laman na siya eh. Kung titignan mo ka-farmers, may mga laman na eh. Yan. Kaya lang, syempre, hindi siya nag-fully matured dahil nga kinain ng uod. Ayan, makikita mo yan, namumuti na yan sa ibabaw. Yan yung namamatay na yung mga halaman. Ayan Ang equation dyan mga ka-farmers, ayan po, tingnan nyo. Ang equation dyan, ang average na gastos per lata is around 15 to 20, kung minsan umaabot pa ng 25. Lalo sa panahon na madaming uod, talagang sobrang daming gamot. So ang average ng isang lata gastos ay 15 to 20,000. So i-average na lang natin siya. Kung 15 to 20,000 tapos masyadong napakaraming uod ngayon, di lagay natin 20,000 na lang per lata. Meron niyang meron niyang puti lahat to. Meron siyang 6 na lata. So 6 na lata times 20, more or less nasa 120,000 ang investment dito. Pero tignan mo, namumuti lahat. Yan. Ganyan kahirap po ang buhay ng mga magsasaka, ng mga magsisibuyas dito sa Nueva Ecija. Ilang mga ka-farmers, in-update ko lang kayo. From time to time, i-update ko kayo dun sa sibuyas natin diyan sa kabila naman kung anong mangyayari. Sana makaligtas, sana makalusot para kahit paano may makabawi or kumita man lang ng konti. Okay. Maraming salamat. Bye bye.